Okay, good afternoon, ano? So, let's start yung analysis natin dito kay October. This is September, naglagay tayo dito ng support, which is the yellow line na yun. And then, naglagay tayo ng blue, which is the long dotted line, the new all-time high. So, ngayon, merong rejection. Ayun yung rejection na yun. Although na yung bias is bullish, so itong rejection na to, parang ito ay retracement. Kaya lang sa higher time frame, makikita mo, weak sa taas. Kaya kailangan natin bumaba sa weekly. Ayan. So weekly, so nandun pa rin yung rejection last week, and then sa ngayon, meron parang maliit na candlestick. Magmula kaninang maga, yun lang yung nakikita natin. It shows indecision kung saan pupunta yung price, di ba? Kaya medyo maging maingat kayo sa pag-entry nyo. Kasi magmula kaninang maga, pag yung weekly na yan, bumaba tayo ng daily, ayun lang siya. Ayan. May maliit na yan. So, both side merong buntot. So, ibig sabihin, it shows indecision. Anong oras na? So, ilang oras na ganyan pa rin yung market. Ibig sabihin, again, indecision. So, kung indecision, iwasan nating makipagharantaga kay price pag ganyan. So, observe lang muna tayo. So, discipline, patience na paghihintay. So, 4 hours. So, meron na tayong natapos na dalawang 4 hours. Ayun, no? Kung mapapansin nyo yung unang 4 hours, small body with upper and lower wick. On the first 4 hours, indecision pa rin. On the second 4 hours, although na may buntot sa baba o buyer's rejection at green yung body, then the following candle is bearish. So, sideways. Although, andun pa rin yung rejection, di ba? But this is a day, 4-hour time frame. At kung mapapansin nyo, yung moving average naka-flat, naka-horizontal na. So, ibig sabihin, it shows sideways. Sideways talaga. But the dominant trend again is bullish. Kaya lang, this is sideways. So, anong pwedeng gawin? We have to wait. Although on the 4 hours, diba, ito 1, 2, 3, this is bearish. So, high, lower high, lower high, and until now, hindi pa nabe-break itong lower high na to. So, ibig sabihin, possible pa rin siya talagang bumaba. Possible siyang tumaas, possible siyang bumaba. At the moment, ang pinaka-the best na gawin is maghintay o yung tinatawag na walang gawin. Kaysa magagalaw na magagalaw tapos hindi mo kabisado. Mate, ba't ikaw kanina nag-trade ka? Mga kwan lang yon, mga scalping lang yon. So, medyo risky yon pag hindi mo kabisado. Kung magte-trade ka tapos itatanong mo sa ibang tao yung trade mo, kung okay ba yung trade mo, pag ganun yung system mo pa, wag ka munang mag-trade. Use the demo account habang nag-aaral. Okay naman yon, pero use the demo account. Okay yung pagtatanong. Kaya lang, if that is the case na meron ka, tapos naka-live ka, nagtatanong ka kung okay yung setup mo, risky yon. Yun yung sinasabi ko. Hanggat maaari, if still hindi kayo familiar do sa chart, use the demo account para yung learning nyo, ma-focus muna kayo sa learning. Kasi pag nag-live na kayo, nakikita nyo na yung pera nyo, unti-unting nagne-negative o pumupula, nawawala yung diskarte nyo. And again, keep your lot size small, even if you are using demo, 0.01. Okay? 1 hour tayo. So, sa 1 hour, nag-open siya dito. Yan. Yan. Tapos, bumaba. Tumaas. Yan, nag-sideways. Bumaba uli at ngayon, tumataas naman. So, until now, nandun siya. Ayun. At kung mapapansin nyo, yung moving average, naglalapat. Naglalapat, ibig sabihin, sideways pa din. And then, the RSI is 48. Ibig sabihin,
kung gagamitin natin yung RSI, nasaan siya? Ayan, no? So, 48 is actually nasa middle siya halos. And pinag-combine mo yung moving average at saka yung RSI, then again, sideways. So, if it is sideways, kahit sabihin natin na malaki yung gold, sukatin natin yung pagka-sideways niya. This is 500, ano? So, pwede yung tiyempuhan dito, buy, tapos before dito sa taas, sell. Or dito naman, sell, pagdating sa baba. Pero, but then again, this is a risky trade. Pag di nyo kabisado, better don't trade. Observe. So, lagyan natin ng box. Ayan, box. Ayan siya. Kasi natin yan. So, punta tayo ng 30 minutes. So, ayun. Sa 30 minutes, makikita nyo. So, again, tanggalin na natin to. The moving average are sideways. Ayan. Naka-horizontal halos. And the MA20 is below the moving average MA50. The RSI is 51. So, hindi align natin confluence. Isa ay bullish, isa ay bearish. Bearish itong moving average since the MA20 is below the MA50, while the RSI on 30 is 51. Above 51 is bullish. So, hindi sila nagkakasundo. So, ingat, sabi nga. Yan. So, ayan, kitang-kita yung moving average, di ba? Yan. This is totally sideways. Since nasa 15 tayo, imagine niyo na wala pa to. Imagine niyo na wala pa to. Maglagay tayo ng fair value gap. Yung fair value gap is, ayun, no? Itong candlestick na to, tsaka itong candlestick na to, ayun, may fair value gap. And then, tingnan nyo itong tatlong candlestick na to. This is a breakdown. Breakdown yan, ano? Breakdown saan? Ayun siya. Di ba, ayun, no? Nag-breakdown siya ron. So, this is a good breakdown. Kaya lang may fair value gap. Lagay natin yung fair value gap. Yan. Fair value gap. Ayun. So, ayun. The fair value gap is between this candle and this candle. So, may mga unfilled orders. Kaya tingnan nyo, binalikan niya. Yan, no? So, na-mitigate na niya, pero ting babalik siya ron, ayun, medyo nahihirapan talaga, di ba? Nag-hold yung fair value gap na to. And there is another fair value gap between candlestick na ito at saka ito. Ayan. Yan. So, fair value gap act like a magnet. Kaya may posibilidad na ito ay mag-break dito at dito mauntog. Pwede yan. Pag nag-breakout na ganun, yun, pwedeng bumaba na uli. Kasi bakit? Kung titingnan nyo talaga, ito yung triple top, di ba? Yun, yan. So, ayan yung mga lower high, lower high, lower high, lower high. So, ito yung lower high. Kahit dito makapunta yung price mamaya, andun pa rin siya as lower high. Hindi nga lang siya perfect na parang pa ganun, pero lower high pa rin siya. Kaya possible na bumagsak siya. And our principle of breakdown, this is a healthy breakdown and this is a healthy pullback. Healthy pullback, ibig sabihin may presence of bullish, which is the green, at may presence din ng bearish. Diba? Eto tatlo na to, no? Tatlong candlestick lang. Ganun siya kalakas from this price to this price, binagsak niya. And then itong galaw na to, itong galaw na ito, mapapansin nyo, pullback yan. Ayan. Green, red, green, red, green, 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 red,
green. So, sideways, hirap na hirap siyang ibalik yung price from this price to this price. Ilang candlestick yan. Kumbaga sa suntukan, ang daming suntukan yan bago makarating dito yung price, diba? Tug of war. Samantalang si Berry, simple lang. Pak, sabi niya. So, kaya possible na itong fair value gap na to mag-hold or mabutas, but still there is another. Kasi the fair value gap again acts like a magnet. Dito, na-attract. Diba? Yung mga market participant, lalo na yung mga institusyon. Ano? Ngayon, hindi ngunit nandyan yan, ibig sabihin, mag-sell ka na, hintay ka. Lalo na kung alimbawa, makikita mo, nagkakaroon na dyan ng sideways. Yan, sideways. Delikado yan. Hintayin nyo na mag-liquidity sweep, induce. Pag ganon, pagbalik, ayan. Ayan, ganyan. Yan na makita nyo bago kayo mag-sell. Kasi ayun yung order block. Bearish order block. Ayan. Dito, maraming nagbenta rito kaya biglang bumagsak yan. Okay? So, that is 15 minutes, ano? Ngayon, pag nandito na yung price, let's say, nandito na yung price, kung mawala niya dyan, tapos nandito na, punta ka na ng lower time frame. Halimbawa, 5 minutes or 1 minute. Sabihin na natin 5 minutes, sige. 5 minutes. Pag nasa 5 minutes ka na, let's say, kung mawala na dyan, napunta na sa taas. Nandito na yung price, pero 5 minutes na. Ganun din. Hintayin mo rin. So, pagka nagpapantay na ganyan, huwag kang papasok agad na sell. Hintayin mo yung mag-liquidity sweep. At least hanggang dito. Tapos, hintayin mo yung pullback. Kasi yung pullback na yon, it will confirm kung liquidity sweep or liquidity run. Pag liquidity sweep, babalik yan. Pag liquidity run, nag-breakout, nag-pullback, umangat, ayun na yung liquidity run. Pasok ka na dyan. That is the difference between liquidity run and the liquidity sweep. So, habang wala pa, better, intay lang muna. Huwag masyadong magagalaw. Huwag mainip. Hanggat wala doon sa inaantay nyo setup, huwag kayong papasok.